ito din nakakainis ito eh. Ninakaw po na parte po ito ng pumping station diyan sa Barangay San Isidro sa Cainta sa gitna ng pananalasan ng Bagyong Juan. Ewan ko ba itong mga taong ito wala mga konsensya, kaya baka kausap natin si Mayor Kit Nieto ng Cainta Rizal. Mayor Kit, magandang umaga. This is Aljo Bendio, sir. Live na po tayo. Opo, ano nangyari po doon, Mayor? Sus, porbida. Actually, it was the third of the fourth pump station na install namin para i-ready nga yung Cainta dun sa impending typhoon. So yan, gumagana na yan months ago pa. It was the third. Yung fourth kasi, yun yung in-inaugurate ko hastily kasi hindi ko na inantay yung formalidad. Ngayon, pag-usapan natin yung pangatlong pump. Itong pump na to is situated in Park Place. So, nung Sabado pa lang, I already instructed our people to get ready, Kasi we were not really sure kung anong oras o araw papatak yung malakas na ulan at dadagsa dyan so that the pumps can already be installed. At 10 o'clock in the morning ng, that's gonna be a Sunday, in-inform nga ako na ninakaw pinasok yung pump station at ninakaw yung mga parts, mostly copper, yun yung mga binabalatan na binebenta sa mga junk shops. So parang talaga nakakapanghina. Kasi you were already prepared to test this, para magte-test run kami na sabay-sabay. It's a series of pumps na ginawa ko, dinesign. Ang ginamit natin, pera ng munisipyo, pinagkasya natin lahat just to make sure na makapagkaroon tayo ng mitigating effect sa pagbagsak ng malakas na ulan at saka yung pag-push ng tubig papunta sa outfall. And then when I got hold of it, syempre, parang nakakagalit. Totoo. That had to happen. I had to post it. I had to put up a premium or a reward sa kung sino man na makakapagsabi sa amin, kung sinong gumawa nito, if it's a group, if it's a syndicate, if it's just kung ilang tao sila, and then put up a price for that. And then pinapunta ko yung installer namin just to check, baka aabot pa because it was parang 3 hours, before yung ina-expect nating unang pagbagsak ng ulan So, yung nangyari, dumating doon, in-assess, hindi talaga kakayanin. It would take like 2 or 3 weeks para dahil binaklas lahat yung yung pinagkukunan ng power nila, Tapos tinakaw yung baterya ng genset, tinanggal lahat yung linya, lahat ng pwedeng ibenta, lahat ng pwedeng gawing scrap, So, that's how it happened. So, nung dumating naman yung bagyo, mabuti na lang, hindi ganun karaming ulan ang nilabas. Ang napaandar ko was 3 of the 4. Yung pinaka-latest namin, umandar yun kasi maayos. Tapos, alam mo, sinicure ko naman lahat yan Nilagyan lahat yan ng mga plates, lahat yan, may mga harang. Pero apparently, ginupit pa rin nila. So ngayon, tubular na yung ginagamit ko, mga angle bars na ginagamit para just to make sure na, parang sa akin, masyado nang malayo sa katotohanan to na how can people do this at the time na alam natin na marami ang makikinabang. At alam mo anong irony nun, doon sa mga nahuli namin sa ngayon, we already have some suspects on hand. They live in the area. Nandyan lang. Takaroon din. Sana mahuli na yan, sir. 300,000 pesos bang pabuya? Ibinigay po ninyo? Opo. Yung Intel is working on it already. I have already received a lot of infos, news feeds, kung papapunsan sila. They're all scattered now, Ang inaay ko, ganito karaming na-discover ko Yung pumasok sa loob, yung nakuha nila na binigay nila sa ibang tao para siyang magbenta, at saka yung lugar kung saan siya pinagbentahan. Yung bumili niyan, Mayor, dapat din, kasama din, nakasuhan at makulong. Oo. We already have leads. We have already some people na nasa aming kustodiya na, and we're coming up with a strong case just to be sure na foolproof ito. Kasi, it sends a very, very bad signal sa mga tao na you can just do this sa mga government facilities na pinaghihirapan namin tayo. Ang dami-dami nila reklamo about sa baha. Ito ginagawa namin yung dapat namin gawin sa abot ng kaya namin. Tapos babalusubasin mo lang yan ng ganyan para lang sa mga kapper. Sabi ko nga sa isang interview, sana motor ko na lang yung kinuha mo Alam mo, yung motor ko, ako lang madadamage Pero yung gawin mo ito na libu-libong taong dapat makinabang dyan para ma-save nila yung buhay nila at gamit.
you need to do this para lang makapagbenta ka. Kung ano man ang dahilan mo kung ba't mo gagawin yun. Tama. It's not something na pwede namin palagpasin. And everyone is just parang ano ngayon, kumikilos, no? Just be able to do that. I'll give a more siguro extensive report on their apprehensions and the charges we shall be filing as soon as ma-close ko na itong kasong ito na alam ko na sila talaga ang salarin. Sa ibang bansa, Mayor, sa ibang bansa, hindi ka basta-basta makakapagbenta ng mga ganito, mga scrap materials pag wala kang permit, wala kang tawag dito, hawak-hawak na papel na pwede mong ibenta. Sana ganun, magawa kayo ng ordinansa ho dyan sa sir? Sa Cainta, sa atin banda. Opo, ang dami ho kasi na mga junk shops, 24 hours pa ito na bukas. Correct. Mayor. Correct. They're closing. I'm actually giving them another 31st December. Meron na kaming bagong batas regarding the regulation nga ng junk shops na nag-sprout na lang sa area causing a lot of trouble dito sa lugar because it entices a lot of crime Yung alam mo yung accessibility lang nila na ang dali-daling itapon sa kanila yung gamit. Parang it's something na dapat ma-regulate na rin natin at ma-control. Otherwise, sabi ko, ang unang biktima ng lahat niyan government facilities. Kasi ito talaga yung marami na nakakalat. Imagine mo ilang pump stations kayo nang kailangan kong bantayan. They had to put 24/7 mga tao na nandyan. Alam mo, sisirain nila yung mga cameras na naka-install doon sa may area before they get into it. Tapos may dala na silang mga cutters. Sisirain nila yung mga keys na may papaklasin nila lahat yung mga circuit namin doon, yung mga plates na nakalagay, para lang makuha nila yung mga babalatan nilang copper at bibenta nila ng ilang kilo. It's too much already. We have to stop this. Alam mo yung mga city lights namin, bigla na lang yan nawawala. Hinihila nila yung mga cordon. And the bad part about it is, mga minor pa yung utusan nila to do that. Ilalagay namin sandali dito sa Social Welfare Office, tapos hindi mo naman matuluyan ng kaso kasi minors. It's so difficult already to govern. Kung ang dami-daming batas mismo nagpapahirap sa atin to implement it So ako, gaano na lang talaga ako na mabuti ang leads natin ngayon, puro mga off-age para matuluyan ko silang lahat Okay. Really feel bad about it. Alam mo, yung wasted effort na alam mo, papunta ka na doon, tapos excited na lahat na magte-test run ka. Alam mo yun, parang meron kang ginawa ngayon na pang equipment na serye na gusto mo makita gano'ng ka-effective. Tapos puputulin nila, nasa gitna. 4 yan na magkakasunod dyan. Yung pangatlo, pinuto nila. Kanya hindi makapush yung tubig natin papunta ron. Kasi sa series, parang train yan Na isang putuli mo, hindi gagana ng magandang takbo kasi walang sumasalo papunta sa outfall. So, ayun, nandun kami sa ganung level ngayon. Sabi ko nga, patapusin lang ang bagyo, tutugising ko ito. And for the last 48 hours, meron na kami mga positive developments. So, I cannot divulge for now until I have a sealed case against them. But they have already been marked. They have been identified. Some of them are already apprehended. But I'd rather see the whole picture para pag tinuwento ko to sa tao, detailed talaga from the start hanggang sa apprehension. Okay. Sige, keep us posted na lang, Mayor. At opo. Maraming salamat, Mayor Kit Nieto ng Cainta Rizal. Ingat po, Mayor. Thank you so much. Kayo rin. Good morning. Thank you. Bayan, meron na lang ho tayong